Hello everyone, welcome to Chalk Coffee and Chismis with Teacher Aya, where we talk about teaching, life, and everything in between over a cup of coffee. Ako nga pala si Teacher Aya. Kung teacher ka, or parent, or student, o simpleng gusto lang makinig ng totoong kwentuhan, salamat at nandito ka. Sa totoo lang, yung nakaraang linggo, it was really heavy. Halos araw-araw may bata akong kailangan kausapin. Ang reason, being late, being absent without excuse letters signed by the parents. Meron pang mga nahuhuling nagbe-vape. So ito ay isang major offense. And bilang advisor at teacher, minsan napapaisip ako, bakit ba dumadami yung ganitong kaso? So, bakit ba parang ayaw nilang makinig? Kasi merong second offense na. And hindi ito talaga maganda. Kasi bawat pagkakamali, laging merong nakalaan na sanction. Ayun naman ay naaayon sa inilabas ng DepEd. Nitong kamakailan lang, meron ng listahan ng DepEd ng particular offense na pwedeng gawin ng estudyante at kung ano yung magiging kaparusahan or magiging consequence ng kanilang mga ikinilos. Nakabase na yan din kung ito'y first offense or second offense or third offense pa. Kapag nakaharap ko na yung mga magulang ng mga batang pinatawag ko, minsan naiisip ko, nakakaawa talaga yung parents kasi nasa-stress na din sila sa nagiging behavior ng mga anak nila. At ako naman, nasa-stress naman din ako bilang advisor at bilang teacher nila. Hindi ko na din alam kung saan ilalagay ang sarili ko. Bilang magulang ba? Or bilang isang advisor na kailangan i-enforce talaga yung rules ng paaralan. Kasi kung sa pagiging magulang, syempre, mahaba ang PC natin. Gusto natin, lagi natin bibigyan ng pagkakataon, another chance. Baka sakaling sa susunod hindi na nila uulitin. Pero bilang advisor na lagi nilang kasama araw-araw at nakakakita na ang behavior nila ay para bang hindi nagbabago or nagbabago lang habang kinakausap mo sila at habang kaharap ka nila, masakit din talaga sa ulo. Gusto ko din naman unawain kung bakit nagkakaganito ang mga bata. Pwedeng marami silang kinakaharap na challenges sa buhay. Andiyan ang peer pressure, which is siguro pinakamalaki, at ang family problems. Minsan nasa-stress din naman talaga sila. At ang isa pang malaking factor would be social media influence. Or pwede rin lamang simple poor decision making. Basta ang sigurado ko, hindi pare-pareho. Sa bawat kaso, hindi magkakatulad ng dahilan. Kaya, iniiwasan ko din talaga na mag-assume kung ano talaga ang reason ng mga bata. Mas kailangan na makausap ang mga magulang. At sana, lahat ng magulang ay nakikipag-cooperate. Natutuwa naman ako kasi yung mga naipatawag ko, sumasagot naman sila at dumadating sa itinakdang oras. Kasi parents, hindi natin kayang gawin ito ng kami lang. Mas magiging effective ang paghubog sa ating mga anak kapag magkasama ang paaralan at pamilya. Ang discipline ay hindi lang nagsisimula sa school. Actually, ito ay nagsisimula sa bahay. At tinutulungan namin ng mga bata pag sila'y nasa paaralan, pero dapat ito'y tuloy-tuloy ding hinuhubog sa loob ng bahay. Hindi po tayo pwedeng mapagod. Kami po ay mga teachers at nakakasama lamang namin ng mga anak ninyo. Madalas 1 oras lang sa bawat araw. Kung ano lang yung oras ng subject namin sa kanila. Mas matagal pa rin po ninyong kasama ang inyong mga anak. Kaya bawal po mapagod. Kapag kayong mga magulang napagod, ano pang ine-expect ninyo sa aming mga guro? Hindi po ba? At para naman sa mga kasamahan kong guro, napagod ng mag-follow up ng attendance, magsulat ng reports, at makipag-usap sa mga magulang, saludo pa rin ako sa inyo. Kasi kahit pagod na, sige lang, tuloy-tuloy pa rin natin ginagawa. At sa mga students naman na nakikinig,
Tandaan nyo, every choice has a consequence, but every day is also another chance to choose better. Thank you very much sa pagsama sa akin sa isang tasa ng kape at kwentuhan. Shoutout nga pala sa aking mga co-teachers, Annalyn and Cristel, Karen and Glizel. This is Teacher Aya and this has been Chalk, Coffee, and Chismis. See you in the next episode. Stay kind, stay hopeful, and always remember, behind every successful student is a teacher who chose to care. Bye!